Hello mga ka-GoFam! Sa video na to, ipapakita ko naman sa inyo ang aming day 2 travel going to Matnog to Alinport. Paggising nga namin sa umaga ay ito agad ang view na aming makikita. Good morning Mayon Volcano! At sinabayan pa ng mainit na kape at masarap na breakfast. At habang kumakain nga kami, ay excited ang mga kiddos nang makita ng malapitan ang Mayon Volcano. Nagayak na nga kami dyan dahil ang aming biyahe ay dire-diretso na. Nakakatuwa nga dahil from Herencia ay 10 to 15 minutes lang ang babiyahiin papuntang Cagsawa. Ano ba kayo sir? Kaya. Ingat po. Sige, thank you Heto, nakarating na nga kami sa Cagsawa. Itong lakad nga namin na to guys ay hindi planado kaya sasaglit lang kami dito. At may experience nga namin dito ang ATV rides para makita ng malapitan ang Mayon Volcano. Dito rin daw po pala makikita ang sikat na Cagsawa Ruin Church na itinayo noong 1724 at ito'y nasira noong sumabog ang Bulkan Mayon noong 1814 na hindi na nga namin napuntahan. Nakarating na nga kami dito sa Dauragon ATV Adventure. Ang inavail nga namin dito ay 1-hour trail na nagkakahalaga ng 800 pesos per person. At heto na, tinuruan na kami ng staff kung paano i-operate ang ATV. After nga namin maturuan ay pinatest drive muna kami. Heto na, simulan na ng aming adventure. Napakasaya nga ng aming rides na yan at konting ingat lang dahil marami rin pong kasabayang ibang turista dito. Pagdating nga namin sa destination ay nag-picture taking na kami. Nakakatuwa nga dahil ang aming bunso ay nagpapapicture, may pakaway-kaway pa siya. At dito na nga natatapos ang aming ATV rides. Pagkatapos nga ay dumiretso na kami sa bilihan ng delicacies at souvenir items. Pagkapasok nga namin dito ay agad bumungad sa amin ang samot-saring delicacies, ref magnet, bags, keychain, coin purse at marami pang iba. Shoutout nga pala kay ate na napakabait at napakamura ng mga paninda niya. Napakarami nga palang stalls dito guys na pwedeng mapagpilian. Sobrang ang saya ang experience namin dito sa Cagsawa. Ay mga anak, kamusta? 70% ako ma-enjoy. 70% lang? Tuloy ang biyahe at baon-baon ang mga masasayang alaala na kahit kailanman ay di makakalimutan ng mga bata. From Cagsawa ay tutungo naman tayo sa port ng Matnog, Sorsogon upang sumakay ng barko patawid ng Alinport, Samar. Na may layo nga itong 122 kilometers o 2.5 oras na biyahe. Inform ko nga lang guys ay 10 AM na kami nakaalis ng Cagsawa at sa mga oras na to ay 12 din na ng tanghali dito sa Kasiguran, Sorsogon. Overtake tayo, overtake. Nagtataka nga ako dito mga ka-GoFam dahil napakaraming mga truck na nakahilera dito sa unahan ng Matnog. May mga signage nga sila dito guys na nagpapaalala na bawal makipagtransaksyon sa kahit kanino o tinatawag na fixer. At heto na nga, nasa station 6 na tayo ng Matnog. Dito ay kailangan muna nating iparehistro ang sasakyan upang makakuha ng queuing number. Kailangan lang ditong ipakita ang driver's license at rehistro ng sasakyan. Alauna na nga ng hapon at napakarami pang tao dito sa kinukuhanan ng ticket ng Matnog. 361, 362. Naisipan nga namin kumain na lang muna dahil napakalayo pa ng number na. Kasi ang sabi nila, 5 to 6 PM pa matatawag ang aming number. Tulog muna kami. Approximately, nasa 2,000 pesos ang aming nabayaran dyan lahat-lahat kasama na ang environmental fee at terminal fee. Heto na, papasok na kami ng port. At mag-aantay na naman kami ng 4 na oras dahil 12 AM pa raw ang dating ng barko. Nagpahinga nga muna kami dyan, nanood na Netflix at habang matutulog muna si Daddy. Kailan daw mag-loading? Okay na. 12:29 na nga, dumating ang barko at papasok na nga kami.
edi ay umakyat na nga kami ng mga bata sa taas. First time nga namin sumakay ng barko guys at na-curious kami. Saging. Dalawa. Ate, salamat. May Tubig, tik. plastic ko ba? Wala. Ay, yun. Wala, Ate, okay lang. naubos na. Thank you ha. Sige ba, ate? Hindi nga kami komportable dito kaya nag-decide kami na matulog na lang sa sasakyan. 3:22 AM na nga nakaalis ang barko at nakarating kami ng 4:48 AM sa Alin Port. At heto na nga sa wakas, nakarating na kami sa Visayas Region. Welcome to Samar! See you next video! Bye!